Magandang araw, magandang hapon mga kaibigan, saan mang sulok ng mundo. Tara, samahan nyo naman ako at tayo ay mag-workout. Ito po ang aking ginagawa pagkagising ko ng umaga. 5:30 pa lang ay gising na ako mga kaibigan para mag-workout tayo bago simulan ang trabaho. Pag nasanay na pala ang ating katawan sa pag-i-exercise ay hinahanap. Parang inaantok ka kung hindi ka mag-exercise. 5:30 pa lang ay gising na ako para may 30 minutes ako sa aking pag-workout. Habang tulog pa ang aking mga amo, ito po ang aking ginagawa ng 30 minutes. 6 o'clock na kasi ang pagising ng aking mga amo at alaga, kaya prepare ko naman ang kanilang pagkain. Kaya habang may time pa ay nag-i-exercise muna ako. Pampapawis lang ba at pampagising sa ating katawan kasi sobrang lamig na ngayon dito. Kailangan ng konting workout para hindi tayo inaantok. O, tignan nyo si Mingming nakabantay sa akin dyan. Kasama ko yung 3 pusang nagigising ng maaga. Kaya ayan pinapanood nila ako habang ako ay nag-i-exercise dyan. Simpleng workout lang ito mga kaibigan, madali lang nating gawin. Kaya kung gusto nyong tularan, pwede naman. Sanay na kasi ang aking katawan kaya hinahanap ko kung hindi ako nag-workout pagkagising ko ng umaga ay parang inaantok ako. Kaya may nilalaan talaga akong oras na 30 minutes para sa pag-workout ko sa umaga. Natutulog naman ako ng maaga paggabi. Para kinabukasan, maaga akong nagising. Pagkaalis ng aking mga amo papunta sa kanilang trabaho, ito naman ay sinimulan ko ang aking trabaho. Ito yung araw-araw na aking ginagawa kasi ito naman yung inaplayan ko dito sa ibang bansa. Siyempre, all around tayo, maglinis, magluto, mamalingki, at pagsilbihan ng mga amo kasi ito yung inaplayan natin sa kanila. Masasabi ko naman ay swerte ako sa aking mga amo kasi simula't dumating ako dito, ay mabait sila sa akin. Minsan man ay meron din time na hindi sila mabait pero okay lang yun, at least minsan lang, at saka turing nila akong kapamilya. Kasi dito talaga swertihan ang mga amo. Simula nung sinabi ng aking mga amo na turing nila akong isang kapamilya ay gumaan din ang loob ko sa kanila. Kaya tiis-tiis lang tayo mga kaibigan. Balang araw makauwi din tayo sa ating bansang Pilipinas para makasama natin ang ating mga pamilya. Lumayo man tayo sa ating bansa para makipagsapalaran dito sa ibang bansa at para rin sa ikabubuti ng ating pamilya. Saludo ako sa mga kapwa OFW na nagtitiis para lang sa kanilang pamilya. Kaway-kaway tayo mga kaibigan. Minsan man ay gustuhin natin umuwi kasi nalulungkot tayo, pero pag inisip natin na para sa ating mga pamilya, mga anak, na gaya ko na may anak, tinitiis talaga. At importante mabait ang ating mga amo at hindi tayo nagugutom. Okay lang yan mga kaibigan. Siyempre trabaho tayo araw-araw, oras-oras. Basta importante meron tayong sapat na tulog at pagkain. Ito naman 2 Mingming, ang sarap ng buhay. O ayan, si Sunny nakaupo lang dito or nakahiga dito sa may TV. Ito naman sa lamisa ay si Kobe. Binabantayan nila ako or tinitignan nila ang aking trabaho. Sabi ko sa kanila, huwag kayong pasaway. Tigil muna kayo sa paglalaro para maglinis muna ang yung chichi. So ayan kanya-kanya silang pwesto. Pagkatapos ko naman naglinis ay pumunta ako sa palengke para bumili ng aming pagkain mamayang hapon at dinner. Pagka-uwi ko sa bahay ay nagluto ako ng sinigang na aking ulam. So ito po ang aking ulam naman ngayong tanghali kasi mag-isa lang ako dito sa bahay. So ayan, nagluto ako ng napakasarap na sabaw na sinigang, kaninang baboy. Ito naman ay yung pagkain ng aking alaga. Gusto niya daw mag-ulam ng ampalaya na may chicken. So ayan ang mga ingredients na gagawin ko naman sa kanyang pagkain. Separate kami sa pagkain kapag lunch. Depende kung ano yung gusto niya. Kaya ayan magprito ako ng salmon at saka itong ampalaya. Dinagdagan ko itong ampalaya para makahingi din ako sa kanya. Siyempre, sabay-sabay kami. Ayaw niya kasi yung sinigang. So, ito po yung kalabasan ng niluto kong ampalaya. Ito paborito ng aking alaga. Pinoy luto lang yan, pero gustong-gusto niya. Pagkatapos namin kumain ng aking alaga, ito naman ay simulan ko ang aking pagplantsa ng mga damit. Dito ako sa aking kwarto kasi dito mas maluwag.
So ayan, tingnan nyo, nakasampay lahat mga damit ko. Kanya-kanyang kwarto namin ay may sampayan kasi indoor yung sampayan namin dito. Itong kwarto ko kasi ay medyo malawak kaya dito ako namamalansya. At swerte ko kasi may sarili akong kwarto. Kapag holiday naman, kung gusto kong magpahinga ay dito na lang sa aking room. At hindi naman nila ako pinapakialaman. Naaawa nga ako sa mga kasamahan natin na nagkikwento na wala silang sariling kwarto. Sinasabi nilang hinihintay nila ang kanilang mga among matulog bago sila maglatag sa sofa or sa mga sala. Kapag pumupunta ako sa palengke, ang dami kong nakakasalubong na nagsasabi ng kanilang problema at reklamo sa kanilang amo. Kulang daw sila sa pagkain, walang tulugan, at kulang sa tulog. Naaawa man ako sa kanila pero wala akong magawa kasi talagang dito swertihan ng mga amo na i-provide lahat ang iyong kailangan. Kung pagkain, yun lang ang pwede kong ma-share minsan. Kaya yung mga kasama ko dito sa building namin ay nagsishare kami. Kung magluto sila at magluto naman ako ay binibigyan ko sila. Kaya kailangan tayo, walang ibang magtulungan mga kababayan natin, di ba? Laban lang tayo mga kaibigan, darating din ng araw na matapos natin ang ating kontrata at makauwi tayo sa ating bansang Pilipinas. Pagkatapos ko naman na malansya, ito na, ihanda ko naman ang aking lulutuin sa aming sabaw mamayang hapon. Long soup pala ito. Ito yung mga sangkap na gamitin ko. Merong peanut, beans, at saka yung paanang manok. Pinakuluan ko muna yan bago ko isama lahat sa isang kaldero at lutuin ko ng 2 oras. Kasi yung sabaw lang naman ang kinakain ng aking mga amo. Yung mga laman ay tinatapon nila. So ayan po, ganyan lang mga kaibigan. Lutuin natin ng 2 oras. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat sa iyong panonood sa aking ginagawa araw-araw. Ingat po tayong lahat.